Nag-alala po ako kung hindi nagtunog. Kaya sabi ko, Lord, first time ko, buti na nagising sa akin doon. Pero I believe may gagawin po ang Lord. Kaya salamat sa Buhay Energy, ginising niya ako. Kung hindi ko na-service kayo. Talagang ano po, grabe. Lagi po, buksan po natin yung Bible natin sa Hebrews chapter 11. Pero hindi na po natin pabasahin yung buong passage. Ito kasi yung topic po natin. Mag-pray po tayo. Let's pray. Hallelujah. Most Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, thank you, Lord, for this day that you have done. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you for your love. Thank you for your grace. Lord, I pray na in our topic for today, ikaw ang Diyos na magtulog ng salita. I ask your blood to cover every one of us. Lord, thank you for your mercy. Thank you for your grace. Thank you, Lord, dahil bilog mo ang noon na makatulog sa lugar na ito para ibahagi ang mensahe mo. Ngayon din, Lord, I believe, Lord, sa topic na ito, patuloy Panginoon may gagawin ka. Yes, Lord. Patuloy bawat isa mag-grow at patuloy na mabubuhos ang dapat mabuhos. I ask, Lord, na sa mga sa ito, give me boldness sa akin kung share the word of God. Ikaw, Panginoon, magbulag ng salita. I pray also, Lord, na after listening and hearing this word, everyone's life will never be the same again. Patuloy Panginoon maglago at patuloy na naniniwala ko na lahat inaalam mo, Lord, because may rason ka. Bakit mo ginagawa, Panginoon? Lord, salamat po. Lahat, Lord, I rebuke every work of the enemies, every distractions. I rebuke it in everyone who's going to fix their eyes, their minds into you. At patuloy, Panginoon, na dalangin ko po sa mga oras nito. Ang badal ng luwa o protekta sa apat na sa mga Lord, I declare, sa pagtatapos ng service, I declare breakthrough and victory sa akin ng Panginoon. Salamat po, Lord. We give you the glory and the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpapalala natin, Lord. Sige po. So, ang topic po natin ngayon is, what is faith? Yan, faith. So, what is faith? Yan po yung topic natin ngayon. Dito pag-usap, kasi po bago po ako pupunta ng Manila nakaraan, ito na po yung ginawa kong topic talaga. Kasi it's time na bawat isa, mga servant ng Lord, maintindihan kung ano ba talaga yung faith. Ano ba yung faith? Ano ba yung bunga kapag isang tao isa na ng palataya? Kasi marami pong mga tao na may faith sila, pero hindi nila alam kung ano ba talaga ibig sabihin ng faith. Ano ba ibig sabihin ng pananampalataya sa Diyos? So dito sa topic natin, ituturo po kung ano ba yung pananampalataya. Kasi sa Bible nakalagay, it is impossible to please God without faith. So isa-isayin natin, para at least after this, matcha-challenge talaga tayo. Hindi po sapat yung sabi na nananampalataya na ako kay Jesus. Hindi po sapat yun na sasabihin nila na I have faith in God, pero after that, wala namang resulta. Dito, ipapakita yung resulta ng mga pananampalataya. At dito makikita natin talaga as a Christian na bilang isang mananampalataya, marami pong gagawa ang faith. Marami pong gagawa yung faith. Kasi, ano po, in my observation, many Christian na may pananampalataya sa Lord, pero wala pong action na nangyari, walang resulta na nangyari. Ang faith po, ang pinakabunga lagi ng faith is, mayroon mayroon kang bagay na nagagawa at napapalapit ka palalo sa Panginoon. Yun po yung ibig sabihin ng faith. So dito, iisa-isayin po natin yan. Nakalagay sa Hebrews chapter 11 verse 1 to 40 kung ano ba yung faith. So number 1, faith is believing that the true reality is unseen. Yan po yung isa. Ang faith po, pag sinabing faith, ibig sabihin yan, naniniwala ka na ang totoong reality ay hindi nakikita. Sabi po dito, Hebrews chapter 11 verse 1 to 3, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalogan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. So, ibig sabihin, hindi pwede na nananampalataya ka sa Panginoon, pero practical ka. Hindi po.
Amen? Hindi fake yung, ay ito, kasi ano yun po, hindi fake yung anong nakita mo, ito na yun. Hindi po. Ang faith, ito po yung naniniwala tayo sa bagay na hindi nakikita. Ito yung faith na, for example, may nakita ka na isang bagay na pwedeng sa mata mo, established na, pero sa mata ng Lord, pwedeng hindi pa ito established. Sa mata ng Lord, pwedeng marami pang mga mangyari. So yun po yung faith. At ang faith, isa na siya. For example, hindi ko pa nakikita yung nangyari sa inaharap, pero naniniwala ako mangyari yung bagay na ito. Yun yung faith, yung naniniwala ka na mangyari yung isang bagay. Diba? So, ano siya? Talagang out of itong sa mga nakikita natin, kung saan ito sa nakikita natin dito sa mundo, hindi natin ito dapat pinitingnan na, wow, ang ganda, amazing. Hindi. Ang faith is yung spiritual word. Yung spiritual word na sa likod dito, alam mo, for example, nagpunta ako ng Manila, nagpunta ako sa Manila, di ba nandun kami sa BGC, kita ko na akong building, kaganda, sabi ko doon, habang nandun ako, may kasama akong isa si Brother Alvin. Tapos, sabi ko, hindi naman maganda pala dito. Sabi ko, hindi naman pala ganun. Kasi sa online, parang ganda-ganda kasi building gano'n. Pero sabi ko, hindi naman itong lugar na tumado. Dami na ako nag-enjoy dito, no? Dami, gaganda kasi daming mga palamuti, ang daming mga pero sabi ko, sa tutuusin lang, iba talaga tingnan yung likha ng Lord sa likha ng tao. Sabi ko sa kanya na, tinan mo kakaiba yung nabibigay na presensya pag yung tinitingnan mo yung likha ng Diyos kaysa sa likha ng tao. So, kasi pag tinignan mo yung mga building doon, ito mga building na mo, hindi mo maisip ang Lord. Kasi makita mo, galing ng mga taong ito, ang galing ng mga patay di doon, ang ganda-ganda. Pero, pag tinignan mo yung mga nature, makita mo talaga, ang galing ng Lord. Amen! Ang galing ng Lord. Sabi ko sa kanya, sa isang mga tingnan mo, gano'n katindi mag-receive yung kaaway. Kumbaga, papagandahin niya yung mga bagay-bagay para palitan yung glory na dapat inis mapunta sa Diyos sa tao na pupunta. Natinan mo, yan, kung nakakang Diyos sa mga palamuti, pero iba pa rin, sabi ko, iba pa rin talaga pag makita mo yung ilog na rumalaga siya, iba pa rin yung bundok, iba pa rin yung gawa ng Diyos yung makita mo. So kaya, itong mga bagay ito, sabi ko kanya, distraction to. Distraction ito na para mag-distract yung mga tao. Siyempre, makita mo sa 3D, sabi ko, hindi naman maisip si Lord dyan. Pero pag sa nature, maisip ko talaga si Lord. Kaya yun yung pagkakaiba sa ko. Yun yung pagkakaiba pag nakita mo yung gawa ng tao na sobrang ganda sa gawa ng Lord na mas maganda. Sa paggawa ng tao, kung hindi ka spiritual, pwede ka talagang ma-amaze doon. Pwede kang mabilib doon. Pero pag once na spiritual ka, at alam na tayo ka sa Panginoon, may isip mo talaga na hindi ito yung totoo. Ang totoo, distraction to, distraction to ng kaaway para maraming tao hindi makakita sa Panginoon. Kasi yun po yung totoo. Talagang yun yung totoo, yung faith. Yung faith is naniniwala ka na ang totoong reality, hindi yung nakikita mo. Kasi kung kayo po, for example, may mga trials kayo, may mga pagsubok kayo, kung tinitingnan mo yan na yan ang totoo, hindi ka na napalataya. Pero kung naniniwala ka na behind all of that trials, merong ginagawa ang Panginoon, merong sinabi sa mga Lord na ito yung gagawin ko, ito yung breakthrough ko na gagawin sa'yo, doon ka nakatingin, yun yung totoong faith. Amen po ba? Hindi ka pwede magtingin sa situation na bakit yung nangyari sa akin ngayon, ito na talaga yung totoong reality. Kasi in reality, hindi naman talaga yung totoong reality. In reality, may demonyo na ginagawang pangit ng sitwasyon mo, ngayon kung ikaw yung totoong pananampalataya, yung mag-autoring dito, rebuke it para maging okay. Amen mo ba? Yun yung hindi dapat kalimutan sa Christian. Minsan, may mga Kristyano kasi kapag may problema sila at marahil parang isa kayo doon, nakakalimutan nila na may demonyo umaatake. Spiritually, mayroong gustong makalo, spiritually gusto akong madaw, spiritually gusto akong atakihin, spiritually gustong sirain yung business ko, yung pamilya ko, sirain yung relationship namin. So, kung ganun yung mindset mo, magtatagumpay ka sa Christian. Kasi pag may ganun ang mindset, ang gagawin mo, pupunta ka sa kwarto mo, mag-pray ka, mag-review ka.
na Lord, hindi pwedeng ganito. Nag-aaway kami ngayon, hindi okay kami ngayon, hindi okay yung business, trabaho, pero alam ko Lord, spiritually meron mga demonyo na nagkakausap ko para hindi maging okay ang lahat. Kaya ang mangyari, mag-review ka, magbabattle ka, at doon ka magtatagumpay. Amen po ba? Merong humaharang sa blessings, merong humaharang sa mga pagpapala. So, dapat ganun lang sa Kristyano. Amen? Hindi yung pag may nakita ka na isang bagay na hindi na maganda, wala ka na, nakalimutan mo na sa spiritual lahat. Lahat nasa spiritual po. Amen? Amen po ba? Kasi may mga meron, minsan, may mga iba na parang nakakalimutan mo na ang pinakakaway dito is yung hindi nakikita. Kaya nga alam mo, napaka-importante ang mag-stay na mag-spiritual kasi ang kaaway po kapag umatake pa ilalim. Kaya dapat doon ka rin sa pailalim ng gagaling. So, masyado kang focus sa nakikita, hindi mo alam na doon sa hindi nakikita nagsisimula ang breakthrough. Amen po ba? Kasi kapag okay yung hindi nakikita, lalabas po yun sa nakikita. Amen? Para for example, in reality, kapag ikaw sa bahay ka, okay ka, ang mangyari nun, pag sa labas, talagang lalabas at lalabas pag hindi magiging okay mo. Diba? Yung pag sa private life mo, okay ang relasyon mo sa Panginoon, pagdating mo sa public, okay ka rin po doon. Pero pag sa private life mo hindi okay, lalabas at lalabas ka rin talaga sa public na meron talaga kang hindi magiging okay. Kaya importante po lagi, ang faith, lagi kang nakabase hindi nakikita. At yan huwag mong kakalimutan. Huwag mong kakalimutan na sa lahat ng ginagawa ko natin up until now, hanggang sa hinahanap kong buhay pa tayo, ang totoo is yung nakikita. Kahit may tao, for example, makita mo, masaya. Di ba? Masaya yung tao. Pero yung hindi nakikita, kung mag-o-open na sa spiritual eyes mo, hindi pa na sila masaya. Di ba? So hindi tayo pwede mag-base na nakikita natin. Hindi tayo pwede sabihin na, ay nakita ko ganito siya, ay nakita ko ganito siya, kasi totoo, yung totoong bagay yung hindi nakikita. Amen? Yun po yung faith. Ang faith, ininiwala ka sa mga hindi nakikita. Pero syempre, alam mo yun, for example, yung mga angels, ito po lahat yan. Totoo yan, yung mga demons, totoo yan. Ito, alam mo, ito yung paligid natin na ito. Itong lugar ng Sanara, pag nilakad na kapit, maraming demons. Maraming demons, di ba? Diba? Kahit na meron nga akong kakilala before na habang nadalakad kami sa Mendoza Park, nagbukas sa spiritual eyes ko, tapos sabi niya, Pastor, yung tao, Pastor, may nakasabit na ang sa liig niya. Oo, meron naman isa, engine siya, Pastor. Yung iba naman, may mga may takip yung mata nila na parang kadena, may hearing. Kasi yung reality na maraming mga tao na kala mo okay lang. Pero, deep inside, hindi nakikita, may mga gapo sila. May mga may mga piling yung mata nila. Mayroong iba na, for example, mayroong iba na may lalakad, tapos may sa bibig, yung pala, may piso kasi, yung sasagalin yung mga gano'n. So, importante po naiintindihan natin na huwag kang mag-base sa mga nakikita mo. Amen po ba? Amen po ba? So, yan po yun. Ang faith, pangalawa, faith is giving the best offering to God. Yeah. So, ang faith po, ito po ay giving the best offering to God. Hebrews chapter 11, verse 4. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang na tuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, sasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So isipin mo dito, ito ba yung sabihin ng faith? Ang faith, dahil ang faith is nagbibigay ka ng mabuting handog sa Panginoon. Ang the best offering sa Lord, hindi malaki, mabuti. Amen po ba? Hindi po malaki ang bigay mo. Wala naman nakalagay sa Bible na malaki o maliit ang binigay natin. Pero kung ito is mabuting offering. Alam niyo, kung mabasa mo sa Bible, ang nais na handog ng Diyos, hindi yung mga offering po. Buhay na tapat sa Diyos ang gusto ng Panginoon. Kasi example na yun kay Abel. Parehong nag-alay si Cain at si Abel, pero hindi tinanggap ng Diyos yung alay ni Cain, kay Abel. Even in the church po,
niya dito sa atin, ang gusto ng Lord, kasi yun sa church, iba na eh. Maraming mga tao na tinitingnan nila na, okay, the best offering to, the best offering. Hindi po the best offering is yung pag-alay ng buhay sa Lord. Dahil magbigay ka na magbigay sa Lord, kung, yun ang iba. Kasi ito, isipin mo kahit po si Abel patay na sa salita pa. Yun po, ibig sabihin, naging kalugod-lugod siya sa harapan ng Diyos. So yung the best offering po kapatid, yung tipong kahit absent ka, alam mo na nandyan siya. Kahit, alam mo yun, kahit may nangyari, nandyan siya. Pero meron yung iba na dahil hindi sila kilala na hindi naman sila nag-aaral ng buhay, paano hindi sila mapansin? Hindi mapansin, di ba? Magugulat ka pag may taong nawala, na grabe yung pag-aaral ng buhay sa Diyos. Mapapansin mo talaga, saan na ito? Halimbawa na lang, ayaw ko yung example, pero sige natin ako. Yung manari sa akin, for example po, siyempre kanina wala ko. Oo. Pero pag-isip ko, sabi ko, Lord, bakit? Buti ko yung napunta dito, Lord. Sabi ko, salamat na gusto yung sumisigaw sa busis sa iba na puntahan ako. Oo. Yung ganun ba? Yung parang, kasi hindi lahat napupuntahan. Alam mo yun? Yung point ko ba dito na kung may pananampalataya ka, may mga tao na nagagamitin ng Lord para puntahan ka, para magsalita ba? Di ba? So, sa nangyari ko, sa akong tulog ako kanina, natulog ako. Ay, hindi ba ako Lord nung nag-conviction na puntahan ako? Puntahan ako, nagsingin ako. Kaya kami ni RJ, Pastor, pinagalang ko ulit ako, hindi pa ako sing. Oo. Nagalang naman talaga yung pinto eh. Hindi ko naman, sabi ko kasi hindi ko kayo naririnig pag nandun kayo sa pintuan, later. Ikot si RJ dun sa kabila. Sabi, may gate na kasi yung bahay eh. Hindi siya makapasok doon sa may bakod na. Doon siya talaga sa may bintana ng punta. So yun yung example ng faith. Kasi may mga tao pag nawala sila, parang, wala naman usap na puntahan sila. Walang nagsalita na, napuntahan sila. Parang bigla lang nawala. Mapapansin mo na, kasi hindi siya, walang the best offering na inanin siya sa loob. Kumbaga nasanay na kasi siya nasanay na, ay, tao na to, sige, okay na, nasanay na tayo na wala siya. Pero pag isang tao, talagang nagkantak siya ng meron siyang the best offering sa Lord, kahit wala yan, magsasalita niya. So, parang ganun siguro yung nangyari kanina na, wala ako, pero spiritually speaking, yun ang usap na puntahan mo ako. Bisingin niyo ako. Kasi kung hindi, wala tayo dito. Pero yun yung point na, katulad ni Abel, patay na siya pero nagsasalita pa yung dugo niya. Patay na siya pero dahil siya ay grabe sa Lord maghandog, may nagsasalita pa. Alam mo kahit sa akin ganun din. Kahit may mga tao wala sa tabi ko ngayon, may mga narinig pa rin ako ng mga nagsasalita na, like for example na, yung mga aral, yung mga turo, yung mga, alam mo yung sumisigaw na tulong, ganito, ganyan, yung mga taong grabe yung heart nila sa Lord. So, up until now, may mga tao po na wala na. For example, Catherine Pullman. Wala na si Catherine Pullman. Yung babaeng man of God. Pero dahil grabe yung offering ng buhay niya sa Lord, yung mga turo niya hanggang ngayon narinig ko pa rin. Yung paano niya sinasabi ni Catherine Pullman na saktan mo na lahat, huwag mo na saktan ng Holy Spirit. Yung mga turo niya na napakahirap sa kanya maging pastora kasi divorce siya. Tapos yung sinabi niya na yung action niya, nakakala ko pa yung action niya, yung Spirit, yung gano'n siya eh. Tapos yung sinabi niya pa na maraming gustong tao, maging anointing, pero magbayad kayo ng presyo. Yun yung point na kapag inalan yung buhay mo sa Lord, kahit wala ka na, talagang may nagsasalita pa. Na parang narinig ka pa nila. Ganun po ang pananampalataya. Kaya kapag ikaw nanampalataya ka sa Panginoon, kahit wala ka na, maririnig pa mo na yung boses mo. Nagigets mo ba yung point? Hindi na nakikilala mo sa salita talaga, pero yung point na, kung sigurado, ikaw, baka narinig mo ang boses ng nanay mo hanggang ngayon. Diba? Ganun yung pananampalataya siguro. Yung ba din yung, yung anak ko, pauwi ka pa ng bahay, di ba sige ka, narinig mo na agad. Diba? Pero yung point dito sa Lord, diba? Kapag narinig ka
sa Panginoon ng the best offering kahit wala ka po. Maririnig ka pa rin. Yun yung maganda sa faith. Kaya yung faith mo, talagang huwag kang papayag na huwag pabayaan mo yan. Kasi ang faith yung magdudugtong sa boses mo kahit wala ka. Amen po ba? Amen po ba? So yan, number 3, faith destroys death and gives life. Sabi ko dito, dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod sa Diyos bago siya kinuha ng Diyos. Verse 28, dahil din sa pananampalataya, itinatag niya ang Paskwa at inutos sa mga Israelita na pahiran ng dugo ang pintuan ng kanilang mga bahay upang huwag patayin ng anghel na mamumuksa ang kanilang mga pangalan. Ito po ay kay Moises. Verse 31, dahil sa pananampalataya si Rahab, ang babaeng nagbibenta ng aliw ay hindi napahamak kasama ng mga ayaw sumunod sa Diyos, sapagkat malugod niyang pinatuloy ang mga espiya ng Israelita. So, ito po yung faith. Ang faith ang magliligtas sa iyo. Faith ang magbibigay buhay sa iyo. Amen po ba? Kung may mga panganin, faith po yan. Alam mo yung, papunta kami pa uwi ng Manila, nag-incident po ako, hindi yan sabi na kampanya ka. Siyempre, takot ako sa aeroplano eh. I mean, nag-incident talaga ako pag sabi ko, Lord, I declare safe flight, I declare na maging okay yung papunta natin, pabalik namin. Kailangan ko kasi talaga mag-intercede. Kailangan kahit lalo na sa inyo, sa kami ng in-drive, sabi ko nga kay Kuya doon, ay po, buti Kuya. Yung nagpapagitan sa ko, buti Kuya, hindi mo kayo pinakabahan kasi gusto mo yung sinasaksak ng mga grab driver, in-grab driver. Sabi ko, talagang grabe, delikado ko talaga ngayon. Delikado. Kasi may interview ako doon na Kuya na nagbabiyahe siya ng 3 hours papunta Manila para magtrabaho. Mag-drive 3 hours. Bulacan kasi siya eh. Tapos pauwi, 3 hours ulit. Grabe Kuya, sabi sa Palawan, 10 minutes, trabaho ka na. Late pa yung iba. Oo. Sabi ko, saan ka nag-uwi? Sabi na, Bulacan, gano'n ka na yung dito 3 hours? 3 hours, araw-araw. Balikan 6 hours. Ay ko, grabe talaga. Sabi ko, grabe yung trabaho na dito. Tapos sabi dito, sir, kapag ang pasok ko 7 or 8, 4 a.m. pa lang, alis ka na sa work. Nandito, pasok ko 8. 7:50, alis ng bahay. 10 minutes ang advance, di ba? Yung iba kasi, 7:50 na yun, malupit. Parang 1 minute na lang yung di ba, hindi naman late. Ganun ka hindi. Pero sabi ko, talagang kailangan as a Christian, kailangan mo mga sa pananampalataya. Kasi, yun ang magliligtas ng buhay mo. Amen? If you have faith, magliligtas ka. Tanging pananampalataya lang po ang mag-destroy ng kamatayan at magbibigay ng buhay. Dahil may pananampalataya si Enoch, hindi siya namatay. Diba? Hindi ko siya namatay, kinuha siya ng Lord. Dahil may pananampalataya si Moises, yung mga Israelita, hindi ko sila namatay nung pinapatay yung mga panganay. Talagang, because of faith ni Moises, lahat na buhay. Nilagyan lang ng dugo yung mga pintuan, nabuhay ko sila. Si Rahab naman, sino mo even si Rahab? Isa siyang babaeng nagbibenta ng aliw. Isa siyang babaeng bayaran. Tapos nung time na sinusunod ng mga Israelita yung lugar nila, siya po yung nag-guide doon sa mga espiya ng Israelita. Diba? So makita mo na, in-accept niya ang Lord dahil doon naligtas siya. Ganon din mo sa mga natin. Araw-araw, dapat tanggapin mo ang Lord. Para kahit na nandun ka sa paligid ng magulo, maraming kaaway, maliligtas ka po. At ito yung maganda. Kung dumating man yung time na may kapahamakan, at least alam mo, buhay ka pa rin. Kasi lahat naman talagang mamatay. Di ba? Lahat naman eh. Kumbaga, ang kamatayan darating talaga. Yan yung tinatawag natin na hindi mo man ipag-pray, darating pa rin talaga yan. Yan yung sinasabi na kahit ayaw mo, wala kang magagawa. Di ba? Kaya pero kailangan tanggapin mo si Lord. Kasi pag pinagin mo si Lord, pwedeng lahat tayo dito, hindi na tayo makaranas ng kamatayan. Amen? Bakit? Kasi, hindi naman natin alam kung dati ng Panginoon mamaya o bukas. Nakalagay sa Bible na yung ilan sa inyo
hindi na makakaranas ng kamatayan. So, hindi natin alam kung mamamatay tayo eh. Pero, nakalagay po sa Bible na pag dumating ang Panginoon ngayon, wala na tayong maranasan ng kamatayan. Kaya, you need to have faith to God. Amen? Number 3, faith gives favor. Hebrew 11:6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siyang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. So ang faith po, yan din po ang nagbibigay ng favor. Kapag may faith ka, may favor ka. Ibig sabihin, kapag nampalataya ka sa Panginoon, kakalugdan ka ng Lord at ibibigay ko ng Lord lahat. Amen po ba? Ibibigay ng Lord. Alam po, kapag walang faith, walang favor. Pero kapag may faith ka, makita ng Lord na kumikilos ka, may action kang ginagawa, nandun po yung provision. Nandun yung favor. Hindi po ang Lord magbibigay kung wala kang ginagawang action. Kaya nga sabi nito, alam po, huwag kang masanay na humingi lang humingi sa Lord or nandun ka, nabibigay ka, pero wala kang ginagawa. Kasi hindi po nalulubid ang Lord. Sabi sa Bible, faith without action is dead. Bago pumunta sila Moises doon pumunta sila Moises sa promised land, wala silang dalang pagkain. Nung naglalakad na sila, dahil nalubod ang Lord sa pagsunod nila, doon pa lang nagpaulan ng Lord ng mana. Doon pa lang gumawa ang Lord ng himala. Doon pa lang gumawa ang Panginoon ng mga bagay na hindi nila inaasahan. Yun po ang ibig sabihin ng faith. Pag sinabing faith, susunod ka kahit wala kang alam. Amen po ba? So, for example, yung pumunta po kami ng Manila, may mga iba kami merong kahapon po kami airport, pero isang kausap namin na taga-main church, sabi niya, pumunta ako dito sa Manila, ang dala ko lang, 400 pesos. 400 pesos lang din dala niya. Kaya actually, yung papunta natin dito sa Manila ng Webes, 400 lang naman po, pero 400 lang talaga. Tapos sabi, grabe ang Lord. Talagang sabi ko sa Lord na hindi na sana ako mag-isama. Pero tutuloy ako kasi may ticket na ako eh. Tuloy ako sa bahala Lord kasi pupunta ako doon. So pagpunta na sa Manila, yun, nagkaroon naman yung Gcash na kasi mayroong nangyari. So ang nangyari, nakagastos yun doon. Nakapag-stage in time siya. Yung pamasahin namin, magkaano doon. Tapos yung in-drive. Sabi niya, wala na kami, survive. Totoo yun, kausap kami yung pinagpunta si Roxanne at si Chingay na 100 na yung naman ng kanila. Pero dahil pumunta siya, may nagprovide. Ganun din yung isa kasama namin, si brother, yung lalaki, yung taga-Manila mismo. Si brother, pagpunta namin ng Manila, nagpautos kami sa kanya, pwede magpabili ng mga ulam kasi luto. Tapos, pagpunta siya sa condo, kasama ng stay, daming dala avocado, pakwan, mangga, sabi. Parang palengke din nila mo ha. Parang daming dalang prutas. Puro yung rep talaga ng prutas. Kasi may mga tindahan din sila ng prutas. May dala siyang mga karne, baboy, toyo, lahat. Gatas, kape. Nag-grocery siya para may stock kami doon. Tapos tinanong ko siya, sabi ko, brother, magkano mabayaran namin siya? Kami, huwag na po, Pastor. Tapos doon sa kwarto na kami, sabi niya, Pastor, ganun Lord. Sabi ko, magkano mabayaran niyo? Sir, hindi mo bayaran yan. Kami, huwag na po, Pastor. Sabi niya, ang galing ko, kasi pagbili ko, yung papunta ko dito, may mga nabili sa kanya na bike. Tinuwa na lang, wala siya, di ba? Wala siya. So, ang nangyari, yung mga nagbili pa ang nag-pick up dun sa bahay nila ng bike. Kasi ang lagi talaga, nag-deliver siya. But at that time, galing ako eh. Kasi ang nangyari, yung mga bike ko doon na stock ko, may mga nagbili, sila na lang magkuha. So, nag-set ko sila sa akin ng pera, kaya may pera ako. Tapos ang nangyari, isang kasama namin mga ng pera, sabi niya, dito makasama magpunta sa space and time. Hindi ako lang pumahala sa community, Pastor. Yun yung tinatawag na favor. Yung favor kasi, hindi siya sabi na yung parang maninig ka muna, maninigsiguista ka masyado, hindi po yun. Ang favor po na dumarating lang kapag out of natin kumikilos ka. Amen po ba? Amen. Maraming tao gusto nila, invest sila ng Lord, bigyan sila ng pabor, pero wala na ikaw, bibili mo ba ng
tao yung favor kung wala siyang binibigay? Kunwari ikaw, bakit ka bibless ka sa isang tao? Bakit kung binibigyan ng favor ng isang tao? Di ba binibigyan mo lang naman siya ng favor kapag may napatraya na siya? Amen po ba? Kunwari, sa mga bagay-bagay, kahit ako naman, hindi kita bibigyan ng favor kung wala ka pang napatraya. Kunwari, may makita kang tao na, grabe to, pumunta pa rin kahit walang-wala. Tapos, consistent talaga siya kumikilos kahit walang-wala. Ay, sige dahil dyan, may favor yan. Ganon din po, Lord. Yung paghihirap mo ng isang buwan, isang taon, kaya naman bibigyan isang bagsakan. Kasi, alam mo, kasi ang gusto lang makita ng yung pagsunod mo. Amen po ba? Ang tanong, kasi, pwede ka magtago sa tao pero sa Lord hindi. Di ba? Pwede ka magtago sa tao pero sa Lord hindi. Kaya, importante naiintindihan natin na kung gusto mo ng pabor, talagang kumilos ka. Amen? Kasi faith without action is dead. Amen? Yun po ang ibig sabihin ng favor. So next, faith is obeying what God says even if the world thinks you are crazy. Ang pananampalataya ay pagsunod sa Diyos kahit na isipin ng Diyos na kayo pala. Sabi dito, Hebrew 11:7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noah ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang laking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas, at sa pamamagitan na ito, nakatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noah ay binilang na matuwid dahil sa pananampalataya niya sa Diyos. So yan po example. Ang faith po, ito yung pagsunod sa Lord kahit hindi nila maintindihan. Ito yung pagsunod sa kalooban ng hindi nila alam na ginagawa niya hindi para sa Kanya. Kumbaga, time will come, meron kang plano na hindi ka talaga maintindihan ng iba. Lalo pag sinabi ko siya ng Lord. Pero hindi din siya pwedeng i-reveal kung ano yung ibig sabihin ng Lord doon. Tapos sabi na nga doon na, nung una galit na galit sa mga pamilya niya, galit na galit lahat. Pero ngayon, naintindihan nila bakit niya yung ginawa. Bakit niya yung ginawa. So ano yung po, ganun din po. Sa panahon ni Noah, sigurado naman ako nung ginagawa niya yun, marahil yung mga nagsasabi sa kanya, ano nangyari dito? Nagagawa ko ng malaking arko, ang ganda-ganda ng arko. Diba? Ang ganda-ganda ng arko, pagod ka, wala kang mag-trap. Siyempre sa panahon ni Noah, sigurado naman ako, mas focus sa paggawa ng arko. Kaysa sa, ano mo yun, tapos detalyado pa dapat itong arko. Diba? Sino ba namang tao na, alam mo yung mga detail lang, yung sure eh. Pero ito hindi naman sure si Noah kung mayroong bagyo eh. Pero detail dapat. Ganito yung haba, ganito yung taas, ganito yung lapad. Ganun na detalyado yun. Pero sumunod po siya. Alam mo po yung gusto sabihin ko ng Lord na sumunod ka lang ng sumunod sa Diyos. Kasi sa pamamagitan ng buhay mo, basta sinunod mo si Lord, doon nakatulan ng mga tao sa paligid mo. Kasi ito eh, dahil sa buhay ni Noah, nakatulan dito sa pamamagitan. Kasi si Noah yung nagpapatotoo na pwede kang sumunod sa Diyos. Alam mo yun? Alam mo yung habang binabasa ko kayo sa sabihin sa akin dito na sumunod ka lang sumunod sa akin. Kasi hanggat may sumusunod sa inyo, meron akong mga i-deliver sa tao. Kayo gagamitin ko na example para ipakita sa kanila na kaya sumunod. Si Noah kasi hindi na siya basta sumunod eh. Details talaga yung pagsunod mo. Diba? So ganun po yun na kahit iniisip ng mundo na baliw ka na, wala ka na sa sarili mo. Ba? For example, sa over here, sabihan kayo ng mga magulang mo na mga baliw na kayo, mga buwang na kayo. Praise God. Praise God. Amen po ba? Baliw na kayo, mga naanin na kayo. Baliw po sa Lord. Kasi ang totoo, nakakabaliw talaga maglingkod si Lord. Amen po ba? So, pero ano na po pag nasa ko kasi na ako dati nasabihan din ako ng baliw, ka na, pagpa-check up ka na, ganito ka na. Pero sa isip ko, matino ako. Oo. Ang problema sabi ko, hindi nila ako maintindihan pero maintindihan ko sila. So, alam mo yun yung point na tatandaan nyo na kahit yung makikita ng mundo na crazy ka, parang nawala ka sa sarili, puro ka na lang silod, kaya ako sila. Kasi kapag sinabi sa inyo, puro ka nilang word, huwag kang magsagot. Pero ang isip ko kasi pag may nagsabi sa akin, puro ka word, sa isip ko, ano ang mission natin ginawa? Ano ang sabi sa Bible?
Diba sabi sa Bible, the reason bakit tayo nilikha ng Diyos sa mga tao para makipag-fellowship sa Diyos? So, kung puro Lord ako, praise God, nagagawa ko yung reason bakit ako ginawa. Yun eh, sabi sa Bible, in the beginning, God created man. At ang purpose ng gusto ng makipag-fellowship ng tao sa Lord. Diba? So, kung sasabihan natin ng mga tao na, puro ka ng Lord, praise God. Kasi hindi mo nakikita, pero may nakikita pala na nagpag yung sinabi ng Bible. Amen? So, kaya yun ang faith po, ito ay sinusunod mo, yung sinasabi ng Diyos, kahit tingin ng mundo, baliw ka. Okay po? So, number 3, the next. Faith is following and leading the Lord. Faith is following the leading of the Lord, even if you don't where it is. Yan. Ang pananampalataya po ay pagsunod sa sinabi ng Lord, kahit hindi man ako sa kapagpunta. Sabi dito, Hebrew 11:8-19, dahil sa pananampalataya, sumunod si Abraham nang siya'y utusan ng Diyos upang pumunta sa isang lupa ay ipinangako sa kanya. Sumunod nga siya kahit hindi alam kung saan siya pupunta. Dahil sa kanyang pananampalataya, siya ay nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya. Mga tolda ang nagtitirahan niya. Gayon din sila Isaac at Jacob na tumanggap ng ganoon din pangako. Sapagkat umasa si Abraham ng isang lungsod na may matatag na pundasyon at ang Diyos mismo ang nagplano at nagtayo. Dahil din sa pananampalataya, si Abraham ay nagkaroon ng kakayahang maging ama kahit na siya'y matanda na at kahit si Sarah ay hindi na maharang magkaanak pa. Nananig siyang tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya sa isang taong ituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit. At nang di mabilang na buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay ng may pananampalataya. Hindi nila nakamtan ang mga pinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila yun mula sa malayo at itinuring na tanggap na nila. Kinilala nilang sila yung mga dayuhan lamang at ang ibang bayan dito sa lupa. Ipinapakilala ng mga taong nagsasalita ng ganoon na naghahanap pa sila ng sariling bayan. Ang nasa isip nila ay ang lupain kanilang pinanggalingan, may pagkakataon pa sana silang makabalik doon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na higit na mabuti, ang lungsod na nasa langit. Kaya naman, hindi ikinahiya ng Diyos na sila'y tawaging anak niya, sapagkat sila'y pinaghanda niya sa isang lungsod. Nang subukin ng Diyos si Abraham, sa pananampalataya din ang nagbudyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa ng anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, kaya patalinghagang pangusap na ibalik na sa kanya si Isaac. So yun po, ang faith, pupunta ka sa isang lugar kahit hindi mo alam at doon ka mabubuhay. Amen po ba? So yun po, kasi minsan, may mga tao kasi na kailangan alam mo na nila yung lugar, bago sila pupunta, pero hindi po. Ang faith, pupunta kasi yun po sabi sa Bible si Abraham pumunta sa lugar na hindi niya alam. Kung gugustuhin lang ni Abraham bumalik sa lugar na yung pagkakataon ko siyang bumalik, pero hindi po talaga siya bumalik at yun siya namatay sa lugar na sinabi ng Panginoon. So yun po yung point na kapag may sinabi sa iyo ang Lord, kung talaga may pananampalataya, pumunta ka. Kahit hindi mo alam yung lugar yun. Kasi may gagawin po ang Lord kahit wala kang nakikita. Amen po ba? So example, pumunta ako dito sa Lara, back 2020, wala po akong kakilala dito. Hindi ko kilala kasi sabi ko nga, alam ko ang Lara, naalan lang ko ng pagkain. Yun lang talaga ng ano ko, hindi ko nga alam na malawak ng poblasyon eh. Hindi ko alam na itong poblasyon ay malawak pala, malaki pala. Alam ko lang dati ang Lara, pintuan ng van. Pintuan ng van, kakain ko na papuntang Brooks Point. So hindi ko talaga alam, kaya nung pumunta ako dito, talagang yung nag-start ako dito, sinabi ko talaga sa Lord na dito mo ako tinawag, dito ako na-miss. Wala, alam ko yung mga kasama ko, hindi ko naman sigurado kung makapatuloy yung mga kasama ko dati nung nauna eh. Diba? Kaya lang ginagawa ko na bitaw dito ng Lara natin eh. Balik-balik ako nagkwento linggo-linggo. Minsan, 2 days na ako dito, 5 days ako sa Puerto. Tinawag ako ng Lord dito pero talagang hindi maiwasan talaga yung mga musik.
Yung tipong 2 days lang. Minsan dadating ako ng Sabado, alis din ako ng Linggo. Ganun ginagawa ko dati dito. So sobrang lungkot. Sabado, pagdating ako. Linggo, after preaching, meeting kami. Balik ako agad ng puwerto. Parang lang ako, talagang lang, pupunta lang ako stay dito ng matagal. Ayoko talaga mag-stay ng matagal. Tapos, dumating yung time na sinabihan ako ng pastor ko na, Vince, mag-stay ka dapat sa lalo ng matagal. Sabi niya, buti ka nga. Sabi niya sa akin, buti ka nga, lalo ng puwerto ko. Ako, pinapunta ko naman sa Palawan, galing ako ng Antique, layo. Yung plano ko, ikaw, kakabal ka lang. Sabi ko, sisip-sip ka lang, sa ako din, is malayo na yun. Diba? Sabi, ikaw, isang oras lang na biyahe na. Ang sa akin, parang doon pa sa Antique ako lang, uwi pa. Tapos wala talagang uwian, hindi na ako anak, pamilya ko, ikaw, dito lang. Tapos, dagdagan pa ng Lord, sabi ng Lord, hindi kami nakakapag ka lang, ako langit hanggang lupa. Iniwan ko yung sobrang ganda para sa lupa, para ligtas kayo. Ikaw, nakakapag ka lang. Ano talagang rason? Kasi sabi ng pastor, mag-stay ka sa Lara. Para, kasi yung mga tao, may mga problema yan, still, talaga, i-injure mo. Sa una lang yan. Pero sabi ng pastor, sabi ko, samahan niyo ng apartment, wala ng partner, hindi ako sinasagot. Pero alam niyo po, hindi po ako nag-isip na hindi talaga, wala pumasok sa isip ko na takbo ng calling. Wala, promise. Nung pumunta ako dito, wala sa isip ko na sabi ko, Lord, ayoko dito, wala akong pwerto. Kasi, alam naman yung karamihan, marami siya amin. Pinadala sa Brooks, sa Taytay, sa Inido, pinadala sa Rojas, sa Aborlan, lahat yun, halos lahat na wala. Hindi sila nag-stay kung saan sila pinadala. Wala. Talagang anda. Sa Rojas, nag-alis, nagbalag mo sa kanila. Sa Brooks, iba na. Po marami. Maraming gano'n. Kasi, hindi biro pag tinawag ka ng Lord. Sabi ko nga sa Lord, pwede naman ako padala sa Brooks. Kasi sa Brooks, marami kami may mga lupa. Bakit dito ko sa Lara, wala akong mag-anak? Yung nagsisimula ako, ganun sinabi sa Lord, bakit dito ko sa Lara, wala akong mag-anak? Wala din kami lupa dito. Sabi ko sa Brooks, may lupa. Sa Brooks kasi may mga lupa. Sabi sa Puerto, nagpapag-board kami. Dito sa Lara, ako nag-board. Kasi sa Puerto, may mga pinapag-boardan, may sariling bahay. Pero dito sa Lara, wala. Pero doon mo makita talaga na it is all by the grace of God. Si Abraham, si Abraham, father of faith. Iniwan niya yung lugar niya na mayaman para mag-tolda sa lugar ng sinabi ng Lord. Tolda. Ang hirap ng tolda ang tirahan mo araw-araw, ha? Ganun katindi. Diba? Tolda. Pero maganda dito kay Abraham na sabi sa Bible na hindi man sila kasi na-enjoy yung pangako ng Lord sa kanila. Hindi naman kasi sila doon nakatingin. Kasi may mas hinahanap na silang pangako. Ano yun? Langit. Amen? Langit. Amen? Yun yung na susunod ka. Kahit saan sinabi ng Lord kasi ang pinaka-hinahanap mo naman pangako is yung langit. Alam mo, yun yung din yung isa sa reason bakit tinawag ng Lord si Abraham na father of faith. Kasi ang dami na pong nangyari kay Abraham. Pero, alam niyo po, kahit marami na nangyari kay Abraham, marami siyang iniwan, marami nangyari. Ang inaasahan niya pala talaga is yung langit. Alam mo, to be honest, ako ngayon, promise ng Lord to, wala akong plano na, hindi ko sabihin gagayahin niya, pero sa akin, wala akong plano na yung sabi ko, may nakuisip ko nakaraan, sabi ko, nalulubi naman po talaga ng bahay dito, sa Lara, o lupa, please God, pero kung wala, okay lang. Kasi, kung mag-rent lang ako hanggang nabubuhay, okay lang, kasi hindi naman ito madadala. Alam ko yun, kasi, talagang sinabi ko yun sa kasi, simula nung nakilala ko, parang wala na akong plano. Ang goal mo na lang, mag-survive ka araw-araw. Pag dumating na importante lang ka. Kasi lahat ng dito mawala. Tsaka, pag nababasa kasi ng Bible, sabi ko, tinawag ko ng mga kampante na ito kasi iniwala na sila ng mga kayamanan, ng mga kampante sa buhay. Kaya ang nangyari, sa mga maraming silang mga kayamanan, nakakalimutan na nila ang Diyos. Basahin niyo ba sa Bible? Yung mga anak karamihan sa Bible na talagang iniwan sa kanila lahat ng okay na? Sila yung halos mga lumaki talaga na walang alam. Kasi lahat, nandiyan eh. Diba?
Kaya, tinanong ko talaga sa Lord, nakatulad kay Abraham. Kasi parang pipili ako, Lord, give me faith like Abraham, heart like David, help me pray like Daniel, help me to be disciplined like Joseph, yung mga ganun ba? So, siyempre si Abraham, nagawin yung faith niya. Na si Abraham, okay lang. At yung tolda-tolda rin, hanggang anak niya, si Isaac, si Jacob, puro tolda-tolda rin talaga sila. Diba? Pero, kung nakatolda, yan ang nakasulat sa Bible. Ikaw nakamansyon mo sa Bible nakasulat. Sisipin mo yung nakatolda ang tirahan sa Bible. Yung nasa mansyon, wala sa Bible ang pangalan. Kaya, ang point talaga dito is, sumunod ka sa pinakasabi ng Diyos para may legacy. Amen? So next, 7. Faith passes blessings. Yan. Hebrew 11:20-21. Dahil sa pananampalataya ang ginawad sa akin na Jacob at Esau ang pagpapala para sa hinaharap. Dahil sa pananampalataya ang ginawad Jacob ang pagpapala sa dalawang anak ni Jose bago siya mamatay. Umawak siya sa kanyang tungkod at sumamba sa iyo. So, yung pag-pray mo na, Lord, i-bless mo to, i-bless mo to, i-bless mo to, hindi po yung ganun lang. You have nagkaroon pa ng palataya kasi talagang nangyari po yun. Once you pray for someone, i-bless siya ng Lord, bata pa ang pagtanda, i-bless talaga siya ng Lord. Kaya, hindi yun sa akin, ipapray, bless yun, hindi. With faith dapat. Amen. Kaya mo wala lang yun? Hindi. Meron po yun dapat anointing. Kaya yung faith, kung gusto mong pagpalain ng Lord yung mga anak mo, isipin mo sa Bible patay na si David, pero yung mga anak niya pinagpapala pa ng Lord. At ano sabi ng Lord sa mga generation ni David? Dahil kay David, kaya nandito pa kayo. Ganun po yung faith kapag. Kaya ito yung sinasabi hindi mo kailangan problemahin yung anak mo. Ang kailangan mo, maging tapat ka sa Lord. Pag tapat ka sa Lord, at kahit punin ka ng Diyos sa mundo ito, ang Lord ang bahala sa anak mo. Ganun po yun. Minsan yung mga magulang, huwag mong kakalimutan po na sabi sa Bible, ang mga walang magulang, ang Lord ang nagpupunto. Ang mga walang asawa, ang Lord ang asawa nila. Kaya dito mo masasabi talaga na, manampalataya ka sa Lord. Manampalataya ka, at ano mo na Lord, kung kukunin mo na ako ngayon, ikaw ang pumahala sa mama ko. Hindi ang pababayaan ng Lord. Basta manampalataya ka na. Alang-alang sa iyo, i-bless ng Lord yung mga anak mo. Amen? Kaya yan po yung faith. Ano pa? Faith can bring speak up to people even if you are dying. Sabi dito, Hebrew 11:22. Dahil sa pananampalataya, sinabi ni Jose malapit na mamatay, ang tungkol sa pag-alis ng mga Israelita sa Egypto at ipinagbilin sa kanila na dalhin ang kanyang mga buto sa kanilang pag-alis. Sipin mo po, si Jose, patay na siya, pero nagdeklara po siya na makakalaya ang mga Israelita sa Egypt at mangyari po yun na namatay si Jose. So yun po yung faith na talagang because of your faith, maraming mga taong makakalaya kahit wala ka na. Amen? Example, sa buhay mo natin, alam naman natin ang Panginoong Jesus is ano na po siya, hindi na siya may fresh in spirit, pero marami pa rin pinapalaya. Amen? So yun po yun. Saka, alam mo importante yun yung faith. Kasi sa faith mo, marami pong taong makakaalala. At maraming taong maliliman sila na grabe yung buhay nito, grabe yung turo nito, kaya makakalaya po sila. Amen? Kaya yung faith, huwag niyo po yan babaliwalain. Next, faith, don't listen to the command of the world. Kung may pananampalataya ka po, hindi ka dapat nakikinig sa sinasabi ng mundo. Hebrew 11:23 verse 27. Sabi dito, dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ni Moises ay hindi natakot sumuwi sa utos ng hari. Nang makita nilang maganda ang sanggol, itinago nila ito sa loob ng 3 buwan. Pananampalataya din ang nanudyo kay Moises na lisanin ng Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat parang nang nakita ang Diyos. Pag sinabi kong faith, kapatid, hindi ka natatakot na i-disobey ang mundo. Lalo kung alam mo naman tama. Amen? Hindi ka natatakot magsagot, hindi ka natatakot ng action. For example, kung gabi, merong magsakay kami ng sasakyan ng van. Tapos, yung driver namin, grabe ka, alam mo yung ginagawa ka ng
kasi, sundo kami sa airport, papunta kami ng Nara, tapos tinanong ko yung taga-church, sabi ko, sinilin kami sa baggage. Tapos sabi ng taga-church, Pastor, nakalagay dito sa Sinedya, may tao, pero walang nakalagay na baggage. Nakalagay kasi, yung taga-church kasi doon, nagtatrabaho sa CCTV sa company nila. Nakalagay na doon, bayad kaming tao. Pero wala yung baggage. Pipirin yung baggage din niya sa amin ha. Isang tao sinin niya sa amin. Tapos, may sumakay pa na dalawa. Wala yung laro na kasulat. Sabi ko, sa na yung talaga ito ha. Tapos, uwi na kami dito sa Nara. Diyan kami sa may, yung pagbaba namin, sabi ko kay taga-church, pwede ba kami magpahagid sa Santolan? Sabi sa akin yung taga-church, pwede po pastor, malapit lang naman. Tapos, sinabi ko yun sa driver, sabi ko, pwede ko magpahagid sa Santolan. Ang sabot ko ba naman? Sir, maaga pa, maraming sasakyan, pabalagbag. Sabi niya, kasi maaga pa, dahil kong sasakyan. Sabi ko, nagtanong po kasi ako doon sa pwede pa na magpahagid. Tapos sabi niya, pala desisyon na. Sabi niya, pala desisyon na masyado. Kung sabi ko kasi na mamaya, alam mo, boss. Tapos, didiretso siya dyan sa highway. Ako na magpapasa ng munisipyo. Tapos sabi ko, baba mo na lang kami dito, kuya. Baba mo na lang dito, bro. Tuloy-tuloy na siya, dalit ba siya? Kilala ko lang manager ng handler. Sabi ko nga sa kanya, tatanungin ko nga ito kay kuya, kung pwede. Bigla siya sabi na, parang bigla siya nagdala. Tatanungin ko kung pwede, kasi sabi ko nag-usap ako sa ilang ayos eh. Tapos sabi ko sa akin, anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Gusto niyang sagot? Bigla na siya naglayo, sabi niya, hindi ko po kasi alam itong poblasyon, sir. Hindi ako taga dito kasi. Tapos, di ko alam mo, nag-acting lang ba siya naliligaw na kami? Nandun na kami sa may barangay. Barangay? Sabi ko, saan ko na doon? Sabi, siya talaga siya na. Tapos tinatanong, ano pangalan mo kuya? Sabi ko, kuya, malapit lang kasi kami. Lapit lang namin sa Wonder. Tapos, ang kasi, hindi naman na kami tinanong kung saan yung lugar. Basta pabalik yung sabi niya na, ay kuya, pwede ba kami magpahagid sa kanto? Kasi dati namin gamit, tapos kami lang din naman yung sakay. Ang sabi niya, sabi ko sir, dahil ko sasakyan. Tapos, yung time na yun, siyempre pinag-turn ko muna sa nagawan. Dahil pwede naman ikaw talaga, kasi may malapit naman yung nagawan. Sabi ko kasi bro, pag munisakit kami ng Wonder, pinapayagan kami magpahagid sa bahay, lalo kung marami kami, kasi malapit ng naman. Tapos sabi ko, minsan lang sa church, dito kami, minsan, door to door, kaya sabi ko, tatahan mo si Pedro sa pwede mo nung inaano mo. Kasi, sabi ko, kung ganun siya sa akin, marami ganun siya sa lahat. Parang babaligbag, talaga siya. Tapos yung tinawag ko yung church, sabi ko, anong nangyari? Sabi niya, Pastor, wala nakalista yung bagahe mo. Wala din nakalista yung mga tao doon. Tatlo lang kayo nakalista. 150 din yun. Yung mga pasero, ilan din. Sumusunod sa standard ito. So yun yung point na, kasi natin sa parang ibang spirito. Huwag kang ibahayaan mo. Pero alam mo, pag ikaw lang sa tama, magsalita ka. Amen? Alam mo, ito yung faith eh. Yung faith, yung hindi ka nakikinig kapag sinabi ng Biblia na hindi. Amen po ba? Ngayon, kung yung si Kuya ngayon, yung sabi niya sa akin na, sinabi ni ganito, sabi niya pa, pagsabihan niya ng taga-church, pala-desisyon sila. Ganun, ang tapang na talaga, pala-desisyon. Kaya sabi ko, sige, sabi ko sa latanin ko kung pwede itong ginagawa mo. Customer service ko eh. Wala namang problema kung nalaman ko na hindi na binayan na yung 50, sabi ko, talagang iba to. Diba? So yung point din kapatid, sa mundo natin ngayon, maraming ibabawal ang mundo, pero dapat ikaw nakikinig. Kahit hari pa ang magutos niyan. Amen? Amen po ba? Kami dito, si Moises, hindi po siya natakot ng parents niya. Alam mo ito yung natakot siya? Hindi natakot ng parents ni Moises na sumunod na hindi sumunod sa hari. Kaya si Moises, napasa niya ng ibang espiritu. Hindi siya natakot kahit nagalit sa kanya yung hari. Kasi same sabi dito, dahil sa pananampalataya, ang mga magulang ng Moses ay hindi natakot na sumunod sa utos ng hari. Sa verse 27 naman, pananampalataya din ng udyok kay Moises na lisanin ng Egypto kahit
nang hindi natatakot sa hari. Yung magulang niya hindi takot sa hari. So si Moises, kahit hindi siya napalaki ng magulang niya, hindi rin siya natakot sa hari. Makita mo? Kaya ang magulang natakot, pwede ang anak mong takot din. Pero pag ang magulang matapang, ang anak mo magiging matapang din. Ang maganda dito si Moises, ang nagpalaki sa kanya mga Egyptian. Pero napasa kay Moises yung pagiging matapang ng magulang niya. Bakit? Faith. Ganun po at hindi ang faith. Kaya kapatid, natin yan na kahit against yung mundo, pag sinabi ng mundo na, nari, yung pandemic, sabihan ka ng mundo, bawal ka lumabas. Lumabas ka. Diba? Yung pandemic natin, sinabi ako, bawal lumabas, lumabas ka. Bakit pwede lumabas naman sa mundo? Pag sabi, bawal. Bawal na kung may parating pass. Eh sa Bible na yun. Naramin ako nakakaling na pass natin, si Lord na. Diba? Kapag sinabi ng Lord ng mundo na wag, so huwag mo susundin. Lalo pag alam mo yung dalawa ng Lord. Dahil hindi mabawal mo yung siya ng Lord. Dahil, kung siya pa mo. By all means, magawala ka ng magulang mo. Huwag ka lumabas. Ako dati kung magawala, huwag mag-evangelize, huwag magpagabi. Mag-evangelize ako, pagabi ako. Kasi, unang-una, si Lord ang pinakamagulang sa lahat ng magulang. Kaya sinasabi ng magulang, mapapahama ka. Marami din sa bahay na namatay. Alam mo yun, maraming sabi mo, pag nasa labas ka, mapapahama ka. Gabi na. Gabi na. Pero sa spiritual ka nakatingin, umaga pa. Amen? Totoo yung gabi, pero kung spiritual ka nakatingin, kahit gabi, nagliliwanag ka. Kasi may mga hindi ka nakasama. Amen? Totoo naman eh. Marami ng umaga, napapahama. Diba? Marami ba, gabi na, napapahama ka. Ako pag sinabihan ako ng ganyan dati, sinasabihan ko na, mama ko magsabi, gabi na, saan ka na? Maano ka? Declare ka na naman na. Declare ka na naman. Nag-pray ka na, yata ng kami sa biyahe, tapos ikaw, declare ka, mapapahama ka, gabi na. Declare na naman. Kaya kasi mga treatment, sinasabihan ko na, bakit yung naisip na tukot babae, gabi na, mapapahama? Yes, kung practical speaking, pero kahit babae kami, Diyos kami, mga libo mo nila kasama sa iyo. Eh kung tutusin, marami ng plaza dito, wala dito sa Nara Plaza, pag gabi, pero gabi ako, dahil babae din natambay. Safe naman. Uy, ano pag ikaw lingkod ka ng Lord, ingatan ka ng Lord, di ba? Babae o lalaki. Depende sa faith mo. Amen? Hindi mo rin pwede sabihin sa mga tao na sabi kasi ni Pastor, pwede mo pagabi kasi nagdibulibo mo hilgaw ako. Namay mo na naman ako. Ang ginagawa ko dito, kapatid, pinapaintindi ko lahat. Pinapaintindi ko yung faith. Hindi ako nagsasabi na pagabigay talaga lagi. Pero ang point ko dito, kapag sinabi ng Lord yan, kahit anong oras pa yan, sasamahan ka dyan. Amen? Pero kung sasabihin mo na gabi-gabi sasamahan ako ng anghel, pero yung lakad mo hindi para sa Lord, wala po yan. Kasi ganun eh, naranasan ko mag-ministry ng gabi, madaling araw, uuwi ka na daanan mo para maraming mabang bago, maraming singgero. Pero hindi ko pinapaalam sa mga tao, pero ako yung pag-aaral ginagawa ko yun, naniniwala ako na si Lord na sa likod ko. Amen. Alam niyo po ba yun? Anong kahit may mapunta kami dito, meron dito kami sa hindi sa Nara, nag-start ako, pandemic yun. Uwi ako ng Puerto, lagi, every time na pauwi ako ng Nara, kailangan ng ID na provide na taga-Nara ka. Wala akong ID na taga-Nara ko. Diba? May time mga na, yung ID na lang na ginawa na taga-Nara ko, yung ID ko sa pastor eh, bilagay na lang ang taga-Nara. Pero wala talaga ang ID na taga-Nara. Alam mo ginawa ko pag sa checkpoint? Lord, takman mo yung mga mata ng mga military na hindi na ako makita. Kahit nakilaki ko, di ba? Bakit? Sabi ko, takman mo. Takman mo na hindi kami ma-check. Na hindi ma-check. Nag-intercede talaga. Lord, takman mo na hindi ma-ano yung bag. Hindi na kami mas-tapit. Tuloy-tuloy na. Huwag na isa-isa yung ID. Ganon. Kasi pag ulit ka ng Puerto, check talaga nila kung taga-Puerto ka. May ID ako Puerto talaga siya. Tatanong sa ako nag-work. Makauwi ka ng Nara, talagang grabe yung battle ko na makauwi kasi pag hindi ako makauwi, wala fixing. Kaya sabi ko, Lord, lahat ng mga checkpoint, ako may mata. Kung pwede lang, Lord, hindi nila marinig may gabay na dumaan. Wala kasi imposible sa Lord. So far, hindi naman tayo nakauwi. Talagang tuloy-tuloy pa yung balikan tayo. So yun yung ibig sabihin ng faith, talagang malakas ang loob mo. Tsaka ako nung pag sa Lord naman yung lakad ako,
mo, para sa rin, nahuli pa ako ha. Diba? So, wala ka dapat kakakulan. Amen? Amen po ba? So, iba kasi masyadong sa sobrang pagsunod-sunod sa batas ng mundo, nakakadidisobey mo rin sinabi ng Lord sa buhay. Hindi porkit sinabi ng mundo susunod. Amen po ba? Amen. So next, faith is sacrificing your comfort zone just to follow the comforter. Ang pananampalataya sa sacrifice ng comfort zone. So sabi dito, Hebrew 11:24-26, dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya ay meron ng sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang alin na dulot ng kasalanan. Itinuri niya higit ng mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesaya kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa nagtimpala sa hinaharap, maging magiting sa digmaan kaya magtanong kumato. Parang wala ito masyado. Maging magiting. So wala na yan. Dala sa hinaharap. So isipin niyo po iniwan ni Moises yung comfortable life niya para lang makihati sa paghihirap. Yun po ang totoong faith. So, alam niyo, maraming iba gusto nila sa Christianity comfortable life. Hindi po ba nila Christianity? Walang comfortable life pag ikaw ng Christianity. Kaya sa oras na comfortable ka, doon ka minsan umuyugin ng Lord. Doon ka ng Lord. Ano? Habang nakita ka ng papaya, okay ka, doon ka na naman ng Lord sa challenge. Doon ka na naman ng Lord i-convict. Doon ka na naman ng Lord, yung tipo umuyugin ka na naman niya. Walang comfortable life sa Christianity. Bakit araw-araw digmaan? Araw-araw laban. Amen po ba? Kaya, yung iba gusto tahimik na buhay, wala pa po yan dito sa mundo. Ang tahimik na buhay pag namatay pa tayo. Amen po ba? Kasi kung tutusin, wala. Wala po sa kwarto lang ako tayo. Hindi tahimik. Ang tahimik na pag nakipray lang, pero pag after that, batin na naman. Layo ka na naman, yung mga kaaway, bubulong na naman. Halos araw-araw ang kaaway may bulong. Kaya, makikita mo talaga dito na manahimik ang buhay. Kaya, sa mga nagsasabi, gusto nila buhay prinsesa, buhay prinsipe, gumising ka. Yung taong literal na gusto ko buhay ng prinsesa ng asawa ko. Ayos na. Gusto ko prinsipe ako sa bahay. Kakanood mo yan. Kakanood mo yan ang fantasy na TV. Pero kung nagbasa ka ng Bible, may nagbuhay prinsesa ka doon. Si Esther na pinakamaganda, hindi nagbuhay prinsesa. Si Esther na pinakamagandang babae, nagbuhay prinsesa ka, hindi. Grabe yung pagsubok na. Fasting niya. Nabiyang sa lahat ng Israelita, mag-fasting tayo 3 days. Pag hindi ito tinanggap, mamamatay ako dito. Gusto mo prinsesa? Ang lalaki gusto prinsipe? Wow! Wala akong gulay na pinabagsak, prinsipe ka? Ayos ka. Bakit mo ng buhay na ito? Sa Bible, mga hari, mga prinsipe, kahit sabihin matataas ang posisyon niya, wala akong makita na relax sila. Si Joseph, naging pinakamataas sa Egypt, pero nakulong ilang beses. Ilang beses sa pagbintangan, di ba? Grabe yung mga challenges nila. Kaya, walang comfortable life for a Christian. Kasi, kapag nasa comfortable life ka na, ipupush ka na naman lumabas ka dyan. Walang paglaro sa comfort zone. Amen ba? Huwag kang masanay, parang yung nakarami na kamusik ko, sabi ko, hindi porkit okay, hindi porkit okay papayag ko na mag-settle na kayo sa bagay na okay. Yung sabi ko, okay na to, mahal na to. Hindi, marami pa kung dapat i-improve. Amen po ba? Amen po ba? Sapat na to, okay na to. Hindi, kailangan ma-maximize ka. Kailangan mag-grow ka. Kasi sabi nga, the enemy of best is good. Dapat the best. Amen po ba? Kaya, yun po yung na talagang pag may pananampalataya ka, iiwanan mo kung tagulan mo. Nakakatakot kapag lagi ka na lang sa comfort zone. Nakakatakot na parang wala kang battle. Alam mo sa akin, natatakot ako pag walang battle, pag walang persecution, pag walang trials, nakakatakot. Kasi hindi po ganun yung biblical. Ang biblical, araw-araw, the world hates you.
Amen po ba? Kaya hindi pwede. Kaya, as a Christian, yung normal life sa isang Christian, yung battle araw-araw. Alam mo, normal na yun. Normal sa Kristiyano yung nabattle sa araw-araw. Normal yun na talaga yung normal sa amin. Kaya yung mga mature Christian, pag-usapang battle, hindi na affected yan. Kasi normal yun sa Kristiyano. Sa mga sundalo, yung labanan, doon sila nag-enjoy yung usapan. Diba? Pero yung mga, puro nila yung mga baby talks. Puro nila minsan sa kanila eh. Diba? Pero yung mga laban, yung mga training, doon sila nag-enjoy. Sa Kristiyano, totoo lang, sa Christian life, mas na-enjoy ko pag-uusapan yung mga battle na pagtagumpayan, yung mga testimony na naibibigay. Yun yung naman naman. Pero, pag sa inyo pag-usapan lagi para makapagpusubok, problema, tamad makinig. Nakakatamad makinig. Kasi ang masarap, nakakahawa ka pa ng spirito. Nakakahawa ka ng spirito. Pag problema ang pinag-usapan, naging problemado ka lahat. Pero pag pinag-usapan yung testimony, mga kamakakita ng Lord, hindi mo alam ba nagkwento ko mayroong tao ng problema na nakakawa siya ng idea para mo siya magkaroon. Kaya ganoon po kapatid ang isang Kristiyano na iiwanan yung comfort zone mo para sumunod sa comforter. Amen? Amen. So next, faith leaves legacy. Ang faith po nag-iwan din siya ng legacy. Sabi dito, dahil sa pananampalataya, ibinalig sa ilang mga babae at kanilang mga mahal sa buhay na namatay na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay. May mga tumangin sila'y palayain sapagkat binili nilang mamatay sa kahirap upang sila'y buhayin muli at pagtama ng mas mabuting buhay. Meron namang hinamang at kinagupit at meron din ikinadin at nilanggok. Ang iba naman ay pinagbabato, nilagari, pinusok at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit balat ng tupa at kambing. Ang iba'y namulubi, inapi at pinagpalupitan. Hindi dapat sa kanilang daigdig, nagpagala-gala sila sa makilaw at kabundukan. Nagtago sila sa mga yungin at lungga sa lupa. At dahil sa kanilang pananampalataya, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi nakakalimutan kailanman. Ang lahat ng ito, bagamat may mabuting patutuo dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi tumanggap ng mga panalako. Sipin ko hindi tumanggap, hindi ibig sabihin na nilait ka, pinagmalupitan ka, sinaktan ka, nagutuman ka, nawala ka ng tirang, hindi ibig sabihin wala ka ng pananampalataya. Sa panahon kasi natin ngayon, ang pananampalataya sa Panginoon mundo, yung may bahay ka, yung may mansyon ka, yung comfortable yung buhay mo. Pero sa Bible, hindi ko ganyan yung pananampalataya. Ang may pananampalataya sa Bible, yung mga pinatay. Yung mga walang makain, yung mga matulugan, yung mga nagtatago, yun yung nagpananampalataya sa Bible. Yun yung hindi nakikita ng mundo na parang tingin nila na ay, grabe yung faith yun kasi grabe yung magsuna, grabe yung ano niya, pero hindi po. Sometimes ang faith kabaliktaran. Kabaliktaran ng mga blessings, favor, bahay. Hindi ibig sabihin na wala kang faith. Hindi ibig sabihin na wala kang faith. Kasi darating yung time, pag namulubi pa ako, may mga nabulubi. Merong iba tinapit, pinagmulupitan. Sabi dito, hindi ka napatapos sa nilang daigdig. Pero sabi dito, sa verse 40, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin upang sila hindi maging ganap muli magkasama tayo. Hindi po ibig sabihin na marami ko na sa paghihirap ka ngayon. Hindi ka sa suffering na sa pusunod po sa Lord. Hindi ibig sabihin wala kang faith. May faith ka pa rin. Amen. Kasi ang faith po sa Bible, iba-iba. Merong faith na namatay talaga sila ng mayaman sila. Pero ikaw nakakalam kasi yan. Ikaw nakakalam mo kung anong buwan ng faith mo. Kasi ang totoo, kapag Kristiyano, you have the ability naman eh. Alam mo kung paano magkaroon, alam mo paano mawalan. Diba? Kung totoo kasi, alam mo ang isang Kristiyano, ano na eh. Alam mo kung paano magkaroon, alam mo kung paano mawalan. Alam mo yung vote. Kaya ang point dito na kahit wala ka, may mga taong titignan na parang down ka, wala ka na. Pero doon mo parang nakikita na kahit wala ka, alam mo may pananampalataya. Alam mo may time, kahit sa akin experience ko na
Sinasadya ko talaga na, alam mo, meron ka na in-explain na ginawa ko talaga na sinadya ko na hindi talaga ako minis, hindi ako nagtrabaho niya. Kasi, sabi ko lang, nakakapagod pag ikaw lagi yung parang nabibigay. Kaya sabi ko, sige, ayaw ko. Kasi nanapalataya ko hindi ako kumilos, sige, hindi ko. Ginawa ko talaga yun. Yung tipong parang hindi ako kumilos kasi sabi ko, total, pag kumilos ka, meron talaga hindi ako kumilos. Kasi sabi ko lang parang gusto ko maranasan hindi mabagay naman. Kung hindi ako kikilos, kung kikilos ba ito siya, kung kikilos ba ito sila, sinadya ko talaga. Kasi yun yung conviction naman sa akin eh. So parang, tapos doon ko rin right in my family, yung iba, nakikita ko rin talaga na pag wala ako, makikita mo kung sino talaga yung totoo talaga nila. Yung tipong, kasi yung iba, may mga tao siya kung nakita ko yung ugali nila kung ano yung wala ako. Pero hindi nila alam, part of the plan yun. Part of the plan yun. Yung tipong, sige nga pag wala ako, talagang wala ako, para tingnan ko pa yung ugali nito. Okay, nakita ko yung ugali. Kaya pag sa susunod, may gano'n eh, yung tayo na mayroon, dyan yung tayo na wala ka, umalis. Hindi mo, paano kung nagawa ng paraan? Umalis pala. Yung pala nasabi na siya ng binibigyan. Ay sabi ko, sige, dito ang galing. So, sabi ko, tama na yung hindi ko kilos, ako yung mahirapan. Kilos. Pag kilos, yung tayo bumalik, wala, hindi ko na siya nakausap. Kasi nga, mahirap po. Mahirap. Kaya, sa isang masyara po, kapatid na natin, importante ang pananampalataya. Amen? Amen po ba? Yung mga nabasa ko kanina, yan yung mga example ng faith na dapat ilagay mo sa puso-isip mo dahil walang imposible pa rin ang pananampalataya. Amen? Tumayo po tayo lahat. Yes, Jesus. Most everyone, in Jesus' name. Thank you, Lord, for everything, God. Thank you, Lord, for your faithfulness for your God. Lord, you are alive and living. Steer everyone's faith, Lord. Give us faith like Moses, like Noah, like Abraham, like Rahab. Faith, O God, na katulad kay Nino, katulad nila Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, katulad nila Gideon, at katulad Panginoon sa lahat ng mga gulong sa Panginoon. Increase the faith natin. Lord, I should go. Lord, sa mga oras dito, sa aking pagsama sa iyo, pagpuro sa iyo, puro ko sa iyo. We invite the Holy Spirit because ikaw ang tanging paraan para kami ay pananalig. Make us right, O God. Taas ka namin namin kami. Patuloy mo namin. Mawitan sa maging ang Panginoon sa meron sa ito. Hallelujah. Yes, Jesus. Ang Diyos lang ang ating matibay na sandigan. Kapag siya sa kanyang nakasabi, magiging matibay ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Diyos. Hallelujah. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo, magtiwala sa iyong kapalaran, maghihintay sa iyo, aking Panginoon.
Thank you, Lord. Thank you for saving the worship and holiness.
sa bawat sino kapatid. Would you come move on this place? Allow the Holy Spirit to enter into your hearts. You are worthy. God, take over. Yes, Jesus. All it takes is one moment, Holy Spirit, and just one touch from you. Yes, Lord. I put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. Yes, Jesus. I need you more than ever. There's nothing else satisfies. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I'll live for you. I'll live for you. Come on, tell them. 'Cause I came for you. I came for you. Yes, Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Yes, Holy Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, save me deeper, 'cause I came for you. I came for you. Lord, I came for you. Holy Spirit,
Send your fire, release your power. Increase the fire.
ito, huminto ka na sa pagkilala sa akin. Kayo naririto, mapalad ang nagpapatuloy sa pag-ibig sa akin. Ngunit ang ilan sa inyo'y walang pag-ibig. Nangungusap ako sa inyo ay mga anak ko. Ang ilan ay walang pag-ibig. Ang pag-ibig na nooy ibigay mo sa akin ay itinoon mo na sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang pag-ibig na nararapat para sa akin ay ibigay mo na sa tao at kayamanan. Anak ko, nakulang ba ako sa buhay mo? Hindi ba? Bakit ipinagkakait mo ang mga bagay na para sa akin? Ako'y patuloy na nangungusap sapagkat ayaw kong makita ang panambahan mo. Ang mga taong naririto na parang hindi sumusunod. Ayaw kong makita bingit at kulang kayo. Kahit minsan nyo nang naranasan ang kapangyarihan ko, huwag kayong magitulad ng iba. Masumpahin, sumunod kayo sa akin. Anak, tandaan mo ang tunay na nananampalataya ay mabubuhay at muling babangon. Ngunit ang taong patay ang pananampalataya ay mabubuhay. Ako ang Diyos na nagsasalita sa oras na ito. Lalago ang mga taong babangon sa pamamagitan ng pananampalataya. Muling babalik ang pagbunga ng mga anak ko na sumasampalataya. Wagwagsakin ko ang espiritu ng kabakugan. Aalisin ko ang mga balakid at inig sa halamanan ng kanilang buhay upang ang lahat ng itinatanim nila ay muling magbubunga. Ako ang Diyos na nagsasalita sa oras na ito. Hindi mapapahiya ang tunay na sumasampalataya. Kaya kayo na mga walang nangyayari sa buhay nyo. Mga wala kayong bunga, mga walang naglago. Bakit anak? Kasi tunay na nakinalimutan mo na magsampalataya. Tulad nung unang anak ko, higit sa lahat mahalaga ang pananampalataya. Ako'y nalulugod dahil sa pananampalataya. Kaya anak, pag-asa pa lumapit ka. Ako ang Diyos na nangungusap sa oras na ito. Ako ang buhay at ako'y ang Diyos ng pananampalatayahan mo. Makinig ang may pantinig. Ako'y Thank you, Jesus. Tumayo po tayo lahat. Taas pa natin ating kamay. Manalangin po tayo. Hallelujah. Most Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, thank you, Lord, for your message. Panginoon, malinaw ang sinabi mo. Nalulugod ka sa mga taong nananampalataya sa iyo. At malinaw that you have the warning na binigay. Lord, sino man sa lugar na ito ang walang pananampalataya sa iyo? Sino man siya? Lord, I pray in Jesus' name, magkaroon ng pananampalataya ang taong ito. Ibalik mo, Panginoon, yung apoy, yung pagkauhaw. Ibalik mo, Panginoon, yung pusong tapat, yung pusong handang iwanan ang lahat para sa iyo. Yung pusong sa'yo lang nakatuon, yung pusong handang sumunod kahit hindi alam kung saan patungo. Lord, restore everyone's faith. Sino man ang ginagawa mo. Lord,
patawarin mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Kung kami man po ang mga tinutukan mo na walang pananampalataya. All of us, O God, patuloy na gamitin mo, ayusin mo, at mas maging mabunga pa. In the name of Jesus. Lord, your word is sharp like sword. At patuloy, Panginoon, na nais mo lahat ng narito magkaroon ng ganap na pananampalataya sa iyo. And Lord, in Jesus' name, bawat isa, karoon ng ganap na pananampalataya, Panginoon. Every day, lead everyone to come to you before coming to others. Sa iyo muna lumapit bago lumapit sa iba. Dahil tunay, Panginoon, na kapag sino man ang lumapit sa iyo, tunay na ikaw ay patuloy kikilos sa buhay niya. Sabi mo sa iyong mensahe, hindi mapapahiya ang sino ang sumasampalataya. At naniniwala kami, Panginoon, na lahat kami na nandito ay hindi mapapahiya dahil tunay na kami ay mananampalataya hanggang huling hininga namin. Salamat, Panginoon, sa lahat. Sa mensahe mo, sa presensya mo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo. I pray sa mga oras na ito, as we give our thanks to you, use this for the glory of your name. Use this for the expansion of your kingdom. Bless every hands. Lord, like Abel, turuan mo kami magbigay ng mabuting handog sa iyong harapan. Nang sa gayon, sa mga handog na ito, kahit wala na kami sa mundong ito, magkakaroon pa rin ito ng kabuluhan. Magkakaroon ito ng boses to reach out more people, Lord God. At patuloy na gamitin mo rin ang aming mga buhay para, Panginoon, maging patotoo sa mga tao kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pananampalataya. Salamat po, Lord, sa lahat. We give you the glory, the praise. In Jesus' name we pray. Amen.